Mga ka-worship, halimbawa gumagawa ka ng sermon. Tapos alam mo lang yung passage. Ang problema, hindi mo na alam kung anong libro ito, hindi mo na alam kung ano yung chapter, tapos hindi mo na alam kung ano yung verse. Tutulungan ko po kayo kung paano gagawin nyo yan. Well, mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Ngayong araw na ito, ang atin pong paksa na pag-aaralan yung gumagawa ka ng outline. Tapos sa paggawa mo ng outline, kagaya na discuss natin last week, alam mo na yung part ng sermon. Ang nagiging issue mo na lang ay yung may naaalala kang passage para susuporta doon sa dinidiscuss mo. Kaya lang ang problema, hindi mo alam kung saan kukunin. Kunyari, halimbawa, naalala ko yun na yung righteous right hand. Yun na lang ang alam mo. So, righteous right hand. Yung I will protect you with righteous right hand. Nabasa mo sa Bible, kaso ang problema, saan mo hahanapin, di ba? May Bible ka naman, tapos ang mangyayari ay hahanapin mo yung righteous right hand, ano gagawin mo? Hahanapin mo yung righteous right hand. Well, ang pinakamabilis na paraan po dyan mga kapatid ay yung mismong paggamit mo ng cellphone. Kung ikaw ay may cellphone at merong internet yung cellphone mo, madaling-madali lang po yan. Kunin nyo lang po ang inyong cellphone. Halimbawa, ako kukunin ko yung aking cellphone, di ba? Ayan. Kunin nyo lang po yung cellphone, tapos buksan nyo lang po ito, at pagkatapos ay pumunta lang po kayo sa Google Chrome. Okay? Pagpunta nyo po sa Google Chrome, yan, ang gagawin nyo na lang po dyan ay ganito mga kapatid. Okay? Pagpasok nyo sa Google Chrome, ang gagawin nyo po ay itatype nyo lang ang word na verse. Tapos yung verse na yon ay itatype nyo rin. After the word verse, tatype niyo po yung righteous right hand. Okay? Tapos po, pag tinype niyo na po yung verse, righteous right hand, tapos i-click OK niyo na po, yan na po, lalabas na po siya. Lalabas yung particular na naaalala mong verse. Ngayon, makikita mo, ay, galing pala siya sa Isaiah chapter 41, verse 10. So, ang cellphone po natin ay sapat na para i-navigate tayo doon sa mga passage na hindi natin naaalala pero alam natin meron, kaya lang hindi lang natin alam kung nasa Old Testament ba siya o New Testament, Gospel ba siya or yung 5 books of Torah ba siya. Basta alam mo meron. Ang pinakamainam po nito ay i-apply nyo lang po yung tinuro ko sa inyo. Ngayon, kung laptop naman ang gagawin ninyo, buksan nyo lang yung laptop po ninyo at pagkatapos po, dun mismo sa search, okay, buksan nyo po ulit yung Google Chrome. Yes, tapos pag binuksan nyo po yung Google Chrome, type nyo po yung word na verse. Tapos pag tinype nyo po yung word na verse, makikita nyo po dyan, i-type nyo rin po righteous right hand. Tapos click enter. Yan po, pupunta rin po yan the same sa Isaiah chapter 41 verse 10 po. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Makakatulong po ito lalo na pag gumagawa po tayo ng outline. Okay? Na ang mga verses na hindi mo mag-gets, okay? Ay simple lang, okay? Halimbawa, sasabihin, brother dong, alam ko lang yung bang no one can snatch them out of my hands. So ganun ang gawin mo, i-type mo sa laptop or sa Google Chrome ng cellphone, verse, at pagkatapos, no one can snatch them out of my hand. Pag kinlik mo po yun, pupunta na po yun doon sa mismong exact passage, whether you are using the Google Chrome ng inyong cellphone o whether you are using the Google Chrome of your laptop. Makakatulong po ang isineshare ko sa passage na ito sa inyo mga kapatid sapagkat lahat po sa atin ay meron ng mga cellphone.
At hindi lang yan. Ang requirement lang talaga naman ay yung meron kang internet. At ang internet na nasa data mo, nasa cellphone mo, naka-data yung cellphone mo, edi gamitin mo yung power ng internet, gamitin mo yung power ng Google Chrome, at kung ano man yung verse na gusto mong makita, edi type mo. Kunyari, halimbawa, it is appointed unto men to die once. Hindi mo alam kung ano yung passage na yun, kung anong chapter, anong verse. Edi type mo, verse, space, it is appointed unto men to die once, and then click enter. Whether you are using laptop po or whether you are using Google Chrome ng inyong cellphone. Okay? Hanggang dyan lang po muna mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na akin pong sineshare sa inyo. Isang simpleng mensahe lang na kung saan ay makakatulong po sa progressive ng ating paggagawa ng sermon, mga kapatid. At sa mga susunod na video pa, magsishare pa ako sa inyo ng mga tips on how to establish a very good sermon. Okay? Tandaan po ninyo, ang video na ito ay tutulong sa inyo kung paano ninyo makita ang mga verses na hinahanap ninyo. Okay? Dadagdag ko lang, pwede ba sa Tagalog? Yes po, pwede po ang Tagalog. Okay? I-type nyo lang po sa Google Chrome, ako ang daan. Type nyo muna verse, tapos ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Pag kinlik nyo po yun, pupuntahan niya po yung lalabas po, John chapter 14 verse 6. Ay, John 14:6 pala. O di, alam mo na. Okay? Mas mainam pa rin na minimemorize natin yung napaka-importante mga verses. Pero just in case po na kayo po ay nahihirapan, gamitin nyo po ang inyong cellphone, gamitin nyo ang power ng internet, gamitin nyo po yung Google Chrome na kung saan ay itatype mo lang, ulitin ko, magsisimula sa word na verse, tapos space, tapos yung passage na naaalala ninyo, tapos click enter. Okay? Pupunta na po yun. Malalaman nyo ay nasa Old Testament pala. Nasa chapter 11 verse 25. O di, solve na po ang problema ninyo dyan, mga kapatid. Well, yun lang po. Ako po si Brother Dongga lang. At sa pangalan po ng Usapang Born Again at ng aming church, ang Jesus Heart of Worship Church, pasamantala po ako magpapaalam. Okay? Mag-iwan po ako sa inyo ng pagpapala. God bless you. See you next time. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.